Ano ba ang ibig sabihin ng dialysis? Ang dialysis po ay siyang tumatayong bilang kidney kapag ang sariling kidney ng isang tao ay tuluyan ng napinsala at nawala na ng kakayahan para linisin ang dumi at sobrang tubig ng katawan. Ito ay dugtong buhay, it add years to life. May dalawang uri ng dialysis, yung hemodialysis at peritoneal dialysis. Ang hemodialysis ay ginagamit ang dugo at kailangan ng makina para malinisan ang dumi ng katawan. Ang peritoneal dialysis, ginagamit ang natural na peritoneal cavity ng ating katawan, yung abdominal cavity, kung saan doon nilalagay yung dialysate solution at doon nag-undergo ng paglilinis ng dumi ng katawan. Ang dialyzer ay siyang tinatawag nating artificial kidney. Ito ay ginagamit sa hemodialysis. Kinokopya niya ang trabaho ng normal kidneys. So, meron siyang tinatawag na semi-permeable membrane na naghihiwalay ng dugo at saka ng dialysate solution. So, yung dugo papasok sa dialyzer, tapos lilinisin ito doon kung saan yung mga dumi dadaan sa semi-permeable membrane pupunta sa dialysate solution. So parehas ng mga dumi, parehas ng creatinine, ng BUN, pupunta po ito sa dialysate solution. Tapos yung dugo na tanggalan na siya ng dumi, ibabalik na po ito sa katawan ng pasyente. At yung dialysate solution naman, iikot na din to, itatapon na yung dumi na nakuha sa katawan ng pasyente. So, gunagamit po ito ng mga proseso parehas ng diffusion, osmosis, and ultrafiltration. Mga proseso po na ginagamit natin sa dialysis. Sa peritoneal dialysis naman, yung dialysate solution ay nilalagay sa loob ng peritoneal cavity. Sa loob ng peritoneal cavity, nandoon yung semi-permeable membrane at nandoon din yung mga ugat kung saan nandoon yung dugo at mga dumi ng katawan natin nasa loob ng dugo. So, yung semi-permeable membrane, yun po yung peritoneal membrane, natural na membrane ng ating katawan. Yung dumi na nasa dugo, lalabas, dadaan dito sa peritoneal membrane, pupunta sa dialysate solution. Iniiwan po yung dialysate sa loob ng peritoneal cavity ng mga ilang oras. Pagkaraan ng ilang oras, ilalabas na yung dialysate solution, nandoon na po yung dumi na katawan natin. So, nagkakaroon na po ng paglilinis sa dugo, sa natural na paraan. Ano ba ang pagkakaiba ng hemodialysis sa peritoneal dialysis? Ang hemodialysis po, ang dugo ay nililinis sa pamamagitan ng artificial kidney. Ito na nga po yung dialyzer. So, dito po, nangangailangan tayo ng hemodialysis machine. At nangangailangan din po siya ng tinatawag natin ng vascular access. So, dapat po meron tayong tinatawag na AV fistula, arteriovenous fistula, kung saan dito kinukuha yung dugo, dinadala ng makina papunta sa dialyzer para malinisan. Meron din tayong tinatawag na temporary vascular access. Ito po ay sa mga pasyenteng nangangailangan na ng dialysis at wala pang AV fistula. So, nilalagyan po natin sila ng femoral catheter, pwede rin sa IJ or pwede din subclavian. Ilang beses ba dinadialysis ang isang pasyente? Sa hemodialysis, 2 hanggang 3 beses sa isang linggo. Usually, mga 4 na oras po bawat session. Sa peritoneal dialysis naman, ang dugo ay nililinisan sa pamamagitan ng paglagay ng dialysate solution sa loob ng peritoneal cavity. So sa peritoneal cavity, nandoon po yung peritoneal membrane. Pero dapat po magkaroon tayo ng access sa peritoneal cavity. So kailangan din po dito ang peritoneal catheter. Mga 3 hanggang 4 na beses
ang tinatawag nating exchanges everyday. So, iniiwan yung dialysate solution sa loob ng peritoneal cavity ng mga 4 hanggang 6 na oras. Ito ay tinatawag nating dwell time. So, iniiwan doon ng mga 4 hanggang 6 na oras. Pagkaraan ng 4 at 6 na oras, ilalabas na yung dialysate solution, dala-dala na yung dumi ng katawan natin. Saan ginagawa ang hemodialysis? Pwede po ito gawin sa mga freestanding hemodialysis center. Kagaya po ng Bicol Hemodialysis Center sa Esteves Hospital. Ito po ang pinakaunang dialysis center sa Albay. Pwede rin po itong gawin sa ibang freestanding dialysis centers. At pwede din siyang gawin sa mga hospital na merong hemodialysis unit. Parehas ng ACE Hospital at parehas din sa Zone Medical and Intervention Hospital sa Ligao. Meron din po silang hemodialysis unit. Siyempre, pwede din ito gawin sa ibang hospital na merong hemodialysis units. Sa peritoneal dialysis, ginagawa po ito, pwede po sa bahay lang o kaya sa opisina. Kailan gagawin o sisimulan ang dialysis? Meron tayong tinatawag na stages. So, ang pagkasira po ng ating kidney, ang tinatawag nating kidney damage, nagsisimula po sa stage 1. Pagka ang kidney function or EGFR ay more than 90 milliliters per minute. Tapos ito ay papasok na sa stage 2, tapos stage 3, stage 4, and then stage 5. Ang stage 5, pagka ang kidney function ay less than 15 milliliters per minute. So mapapansin niyo na magsimula sa stage 1 and even umabot man sa stage 5, pwede pong ang pasyente ay wala siyang mararamdaman. Pero pagka nasa stage 5 na siya at nakaramdam siya ng madaling mapagod, hinihingal, at siya ay maputla, hirap matulog, maasim or nangangasim ang tiyan, nagsusuka, nahihirapan huminga, nalulunod ang pakiramdam. So parang nalulunod siya pero wala namang tubig. Wala naman siya sa swimming pool, wala siya sa dagat, pero pakiramdam niya ay nalulunod siya. Lalo na kung siya ay nakahiga. So nangangailangan siya ng 3 hanggang 4 na unan para makahinga ng maayos. Kung minsan halos nakaupo na. Tapos pwedeng manginig ang mga kamay at namamaga. So kung nasa stage 5 na ang pasyente at meron ng mga simptomas ng sinabi ko, ibig sabihin nangangailangan na ng tulog ng isang makina, nangangailangan na ng dialysis. Pagka dumating na po sa stage 5, less than 15 milliliters per minute at symptomatic ang pasyente, pwedeng nasa stage na po siya ng end-stage kidney disease. Pagka narating na ang end-stage kidney disease, ito na po ang katapusan ng buhay ng isang tao. Pero ang mga pasyenteng merong tinatawag na kidney failure, nadudugtungan po ang buhay dahil meron na tayong hemodialysis o kaya peritoneal dialysis at meron din tayong kidney transplant. So itong tatlong ito, kidney transplant, hemodialysis, peritoneal dialysis, nagbibigay po ito ng pag-asa na ma-extend ang buhay ng isang tao. Dapat lang po natin tandaan na pag nag-dialysis na ang pasyente, hemodialysis man o peritoneal dialysis, ang pagkasira po ng kidney ay progressive. So, kung sa simula umiihi po ang pasyente natin, pwede po umabot ang time na kukonti na lang ang ihi niya at minsan nga ay wala ng urine output. Dahil progressive po ang pagkasira ng kidney natin even if nag-undergo na ang pasyente ng dialysis. Pag-usapan po natin ang hemodialysis. Ano-ano ba ang mga problema na pwede nating maranasan o maranasan ng isang pasyente na nag-undergo ng hemodialysis? Mapapansin ninyo, lalo na yung mga pasyenteng nagda-dialysis na napakahalaga po na binabantayan yung blood pressure. Kasi po,
Ang pinakamadalas na pwedeng mangyari during dialysis, pwede pong bumagsak ang blood pressure. So pagka bumagsak ang blood pressure po, meron naman po tayo ng paraan para mapataas natin ito. Pwede rin po makaramdam ng muscle cramps, sakit ng ulo, high blood. So kung mayroong hypotension, meron din po tayong hypertension. Pwede maging irregular ang puso, pwede din magkaroon ng sudden cardiac death. So pag sudden cardiac death po, hindi natin expected ito. So hindi naman po madalas nangyayari ito, pero naniniwala din ako na napakahalaga talaga na mabantayan ang pasyente during dialysis. Kailangan po magsasabi agad kung may problema siya. Pwede din bumagsak ang sugar level at pwedeng magkaroon ng pangangati. So lahat po ito ay pwedeng mangyari sa pasyenteng nag-undergo ng dialysis. And then, meron pa isang syndrome na pwedeng maramdaman ng isang pasyenteng baguhan sa dialysis. So, nararamdaman po ito sa panimula, sa initiation ng hemodialysis. Ang tawag po natin dito ay dialysis disequilibrium syndrome. Dahil po ito sa rapid correction ng renal replacement therapy, biglang nalinisan yung dugo, pwede po itong magkaroon ng cerebral edema o pamamaga ng cerebrum, and then magre-result po ito sa increased intracranial pressure at pwede po magkaroon ng tinatawag na clinical neurologic manifestation kagaya ng headache, kung minsan pwede din itong magkonvulsyon. Pero ito pong syndrome na to ay bihira na natin makita ngayon ng mga panahon na ito kasi maingat naman po tayo. So kadalasan pagbago lang ang pasyente sa dialysis, lalo na kung sobrang taas ang creatinine, hindi po natin sila dinadialysis ng 4 na oras. Kadalasan mga 2 oras muna, so dahan-dahan natin ang pag-increase ng number of hours sa mga pasyenteng nagkakaroon ng kidney failure. Ano-ano ba ang mga binabantayan sa mga pasyenteng nagda-dialysis? So mapapansin ninyo parati nating tinitimbang ang mga pasyenteng nagda-dialysis kasi kailangan po makuha natin yung tinatawag na dry weight. Ito po yung timbang na napaka-komportable ang pasyente kung saan wala silang nararamdaman sa timbang na yon, and at the same time wala silang manas, so okay na okay sila sa ganong timbang. So pagkatapos ng dialysis, tinitimbang natin sila, and then sa susunod na dialysis, titimbangin natin ulit sila para makuha natin yung tinatawag na interdialytic weight gain para magkaroon tayo ng idea kung ilan ang tatanggalin natin na tubig sa kanila. So for example, kung 50 kilos sila, tapos bumalik sila after 2 to 3 days at ang timbang nila ay 53 kilos, ibig sabihin 3 litro ang tatanggalin natin sa kanila. So importante po na ma-monitor natin ang timbang. And then, ang mga pasyenteng nagda-dialysis o may kidney failure, karamihan sa kanila meron silang anemia dahil mababa na ang level ng erythropoietin. So, binibigyan natin sila ng erythropoietin, pero hindi naman po lahat ng pasyente ay nangangailangan ng erythropoietin. So, depende na rin po ito sa assessment namin ng mga doctors. And syempre, yung blood pressure, kailangan to ay minomonitor sa loob ng during the procedure. And of course, kahit naman nasa bahay na kayo, kung merong marunong doon o merong kayong blood pressure apparatus na chinecheck ito paminsan-minsan. Minomonitor din natin yung calcium, phosphorus, parathyroid hormone kasi related po ito sa bone. So, pwede tayo magkaroon ng bone problem pag matagal na tayo sa dialysis. And then, importante rin ang vaccination. So, lahat ng pasyente dapat vaccinated with hepatitis B. Ang flu vaccine po ay yearly. And then, meron tayong pneumococcal vaccine. Meron tayong pneumococcal vaccine na good for 5 years at meron din tayong pneumococcal vaccine na good for a lifetime. And then sa diet, siyempre, dapat maingat tayo lalo na sa potassium. So, kung walang dialysis at medyo matagal pa ang susunod ng dialysis ninyo, huwag po tayo kumain ng masyadong matataas na potassium sa mga pagkain natin. For example, sa prutas na saging,
ano pa ba, chiko, oranges, mangoes, at saka marami pa pong iba. So, dapat ingat tayo. Kasi pag sumobrang taas ang potassium at hindi pa kayo nagda-dialysis, pwede po maging irregular ang inyong heart rate at pwede kayong sumama ang pakiramdam. So, importante na hindi kayo basta-basta kain ng kung ano-ano. Importante po din na i-limit natin yung fluid intake natin, lalo na sa mga pasyenteng hindi na umiihi. Kung marami pa ang ihi ninyo, at least nakokontrol pa o ang kidney ninyo, nilalabas pa ang sobrang tubig sa katawan. Pero karamihan ng mga pasyente, hindi na ganun kadami ang ihi. So, kailangan ililimit natin yung fluid na iniinom natin. Dapat po isasabay natin sa measurement yung sabaw. So, baka malimutan natin ang sabaw ay tubig pa din. Meron tayong AV fistula. Yung AV fistula o kaya yung AV graft, dapat po ay iniingatan yan. So, hindi pwedeng lagyan yan ng relo, hindi pwede lagyan ng mga porcelas, at hindi rin siya pwedeng gamitin para magdala o mag-alsa ng mga bagay na may bibigat. Hindi rin namin ina-advise ang mga activities na pwedeng mamiligro o masugatan ang kamay na merong fistula. For example, bisikleta, motor. Nakakatakot po yan kasi kung maaksidente at matamaan yung AV fistula arm, ay napakadelikado po ito sa buhay ninyo. And then, importante din po na yung mga gamot na binibigay sa inyo ay iniinom ninyo ito at iiwasan din na magkaroon ng infection. So, dapat po hindi rin advisable na pumupunta kayo sa mga lugar na sobrang dami ng tao, may mga naninigarilyo dyan, kasi expose kayo sa possibility na mahawaan kayo ng infection. So, kung meron kayong mga kamag-anak o kaibigan na may mga sipon dyan, o kung ano man na sakit, hindi maganda na nakikisalamuha kayo sa mga pasyenteng merong ganitong mga sakit. Sometimes, nagkakaroon po ng blood clot sa dialysis or sometimes meron din pong bleeding. Pwede din po tayo or kadalasan nagkakaroon po ng mental health problem. Ito po ay natural. Napapansin ko to halos sa karamihan ng pasyente na pag sinabihan namin na meron ka ng kidney failure, nasa stage or chronic kidney disease, nasa stage 5 ka na, symptomatic, kailangan na natin mag-dialysis. So, lalo na kung chronic kidney disease na at magiging lifetime ito, so nagkakaroon po ng depression. Meron po kasi tinatawag na stages of reaction. Sa simula, na malaman ninyo na ang sakit ninyo pala ay ganyan, masya-shock kayo at magkakaroon kayo ng denial. So, hindi pwedeng mangyari ito sa akin, ganun. At magagalit kayo. Minsan nagagalit pa kayo sa Diyos. Pero eventually makikipag-bargain kayo sa Diyos na sana naman God, alisin nyo, pagalingin nyo ako. And then pag hindi kayo gumaling sa kidney disease or kidney failure, magkakaroon po ng depression. So eventually, after some time, pumapasok po tayo sa acceptance stage. So pag pumasok na kayo sa acceptance stage, doon po makakalmante na kayo, makakalma na, tanggap na po ninyo na kayo ay may sakit sa kidney at kailangan ninyong mag-dialysis. Kung chronic po, ito ay magiging lifetime. Gaano katagal ba ang buhay ng isang pasyente na nagda-dialysis? Siyempre, depende po ito kung ano ang pinakasanhi ng pagkasira ng kidneys. Kung diabetes ang dahilan, ang komplikasyon ng diabetes ay andyan pa rin. Kasi ang diabetes ay dala-dala pa rin ninyo. So, pwede kayo magkaroon ng problema sa puso dahil sa diabetes, pwede magka-problema sa mata, so nagkakaroon ng diabetic retinopathy at pwede pong iba pang problema sa katawan natin. Kung may high blood, kailangan pa din makontrol yung hypertension para maiwasan pa rin ang biglaan na heart attack o kaya stroke. Siyempre, meron pang ibang mga gamot na ibinibigay para sa ibang problema. Inuulit ko po, ang dialysis ay hindi po ito cure. Ang dialysis po ay dugtong buhay, adding years to life. Ito ay nagsisilbing kidneys.
Siya ang gumagawa ng trabaho ng kidney ng ating kidneys or ng kidney ng mga pasyente kung saan pumalya na ito at nasira na. Hindi man po perfecto ang dialysis, pero kaya po nitong pahabain ang buhay ng mga pasyenteng may kidney failure. Maraming salamat po. Pasalamatan po natin ang Poong May Kapal sa ating hiram na buhay at binigyan pa ng pagkakataon na ito ay madugtungan. Ako po ay si Dr. Lorna Yap Wong, nagsisilbi.